Marami sa ating mga kababayan, kababaihan lalo na Tol Erwin, na sila ay nahuhulog sa akit nito mga foreigner na sasabihin sila ay madadala sa abroad, mail order bride, kung tawagin. Pero yung pala ay panilin lang, lulukoy na yung babae, gagamitin at peperahan pa. So itong kasong tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa isang suspect na Korean. At sa galit ng isa sa mga biktima, Tol Erwin, nasampal niya ang Koreanong ito. Can I ask you why you're doing what you did? I don't know. Kayo, kinasal. Talaga, hindi mo alam. Ito ang tagpong nagpasabog ng galit ng 30 anyos na si Annie, kasama ng kanyang mga kaibigan sina Nicole at Dina, matapos madakip ang Korean national na si Mr. Park. Ang mainit na komprontasyon nangyari nung buwan ng Abril nitong taon. Masaganang buhay sa Korea. Ito raw ang pinangarap ni Annie nang magpakasal siya sa isang Koreano noong 2013. Pero pagdating doon, instant maid pala siya. Biglang nagbago nung pagkadating doon sa Korea kasi inasawa niya lang pala ako para maging alipin o katulong sa bahay niya at isa pa, gusto niya lang palang akong anakan. Ang sama ng loob ni Annie, ibinuntun niya raw sa taong naging tulay para makilala niya ang kanyang asawa, si Mr. Park. Sa surveillance na isinagawa ng T3 Alliance, kumpirmado ang panggagancho ni Mr. Park. Now, if you marry, go to Korea almost 10 months and 1 year. Pwede? I don't have money. Oh, siyempre, if marry, pay to husband. It's all paid to you, husband. Hugyat na ito para paputukin na ang kalokohan ni Mr. Park. This is my phone. Yeah. But you are under arrest. You are under arrest. Dimas Reyes si Park, dawit na rin ang isa pa niyang kasamahan. 8 buwan nang nakalipas, tuloy pa rin ang paglilitis sa kaso ni Park. Naniniwala po ko na makukulong siya dahil sa marami po kaming ebidensya laban sa kanya. Habang dinidinig ang kaso, nagsimula na ng kanyang bagong karera sa buhay si Annie bilang office staff sa isang kumpanya. Samantalang, abala naman si Nicole sa kanyang munting tindahan. Habang si Dina ay nagsusumikap na makahanap ng marangal na trabaho. Kung may pangarap tayo, magsusumikap na lang po. Huwag na lang pong umasa sa iba.